Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Sana po ay okay lamang kayo habang nakikinig ngayon ng aking kwento sa Papa Dudut Channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Teddy. 45 years old na sa ngayon at nakatira dito sa San Manuel, Puerto Princesa City sa Palawan. Ang kwento ko ay nangyari sa akin way back 1993 nang tumira kami sa bahay ng aking tiyuhin sa barangay Langogan dito pa rin sa Puerto Princesa City. Bagong gawa lang ang bahay at hindi pa ayos sa mga bintana. Kapapanganak lang ng misis ko sa panganay namin at tanging biniyak na sako lamang ang mga takip sa bintana at kapirasong plywood. Almost 2 months pa lang ang baby namin at ayon sa sabi-sabi ay napakabango daw ng amoy ng bagong silang na sanggol sa mga aswang. Samantala nung mga panahong yon ay kasama namin sa bahay ang aking tiyuhin at kapatid kong lalaki, si Ramon. Kakatapos pa lamang namin kumain ng hapunan, nagtataka ako kung bakit parang hinihila na ang mga mata ko sa sobrang antok na para bang puyat na puyat. Ang nangyari ay nakatulog na pala kaming 3 lalaki at naiwan na lamang nagising ay ang aking asawa. Pagsapit naman ng 11:00 ng gabi ay nagumpisa nang kumaluskos sa may bintana na sa bandang paanan ng papag na tulugan namin. Nagtataka umano ang asawa ko dahil may tila malaking ibon ang gustong pumasok sa bintana. Nagtagumpay itong makapasok at doon ay napagtanto ng asawa ko na ang ibon ay isang gukgok o sa wikang Ingles ay tinatawag na wood owl na very common na makikita dito sa Puerto Princesa City, lalo na sa mga parteng gubat tulad ng Langogan. Pero sa tuwing tatalon ito sa papag ay hindi ito makasampa gayong 2 dangkalang layo ng papag sa bintana. Sabi ng asawa ko, naka-3 beses daw pumasok ang gukgok pero hindi talaga siya makasampa sa papag. At sa pang-4 na pasok nito ay pinilit na akong gisingin ng asawa ko. At kitang-kita ko mismo ang pagpasok at paglipad nito paikot-ikot sa loob ng bahay namin at lumalabas ito sa kabilang bintana. Sa takot ko ay ginising ko ang aking tiyuhin. Ikinuwento namin ang pangyayari. Nagalit siya dahil hindi daw siya ginising kaagad. Alam daw niya na may aswang sa kanilang lugar at nakatira daw ito sa barangay Binduyan. Paglabas niya sa pinto ay nakita pa namin ang gukgok sa may puno ng kaimito at sobrang laki nito na halos kasing laki na ng agila. Nalaman ko rin sa tiyuhin ko na nilagyan pala niya ng tanso ang papag na hinihigaan namin kaya pala hindi makasampa ang ibon dahil kontra nila ang tanso at kaming 3 pala ay napatulog ng aswang. Sa kabilang banda, hindi pa rin ako maniwala noon na aswang yung gukgok na nakita namin. Hindi naman kasi nakakatakot ang itsura nito kumpara sa mga paniki at uwak. Pero sabi naman ng tiyuhin ko, sa lugar namin ang mga gukgok ang ginagawang espiya ng mga nilalang katulad ng aswang, engkanto, duwende, kapre at iba pang mga laman lupa. Ang pag-atake ng gukgok sa bahay namin
ay maaaring isang senyales na may malapit na aswang sa paligid. Simula noon ay nagsimula na akong mag-ingat sa mga ibong gukgok. Pinamadali ko na rin ang pag-aayos ng mga bintana sa bagong bahay at nang matapos na yon ay nilagyan ko yon ng mga pangontra sa mga aswang at laman lupa nang sa ganon ay hindi ito makapanggulo sa aking pamilya. Samantala lumipas ang ilang buwan, nakalimutan na namin yung naranasan namin doon sa gukgok at dumating ang kaarawan ng asawa ko. Siyempre parang fiesta ang datingan. Yung mga in-laws ko kasi palaging ubos biyaya kapag birthday. Bukod sa bumabaha ng lechong manok at may palechon baboy pa. Dinuguan, seafoods tulad ng alimasag, hipon at lobsters. Tapos ay hindi siyempre mawawala ang inuman. Bukod sa beer ay may pa-videoke pa ang biyanan ko. Ayon, kwentuhan, kantahan, tawanan, biruan, tapos may mga pa-games pa. Habang nagkakasiyahan ang mga in-laws at iba pang kamag-anak ng asawa ko, ako naman ay nakaupo lang sa tabi ng bukas na pinto. Mag-alas 6 na ng gabi ng mga sandaling yon at malapit ng dumilim. Hindi naman sinasadyang mapalingon ako doon sa punong katapat namin at napukaw ang atensyon ko sa tila nilalang na payat. Hubad as in walang saplot. Mahaba-haba ang kamay at paa at walang buhok ang ulo. Nagtatago ito sa puno at parang nakatingin sa amin. Hindi nga nagtagal ay napatayo ako at tinitigan kong maigi ang nilalang. Kinilabutan kagad ako kasi nakumpirma kong hindi yon tao. Nalaman din siguro ng nilalang na nakatitig ako sa kanya kaya gumanti rin ito ng titig sa akin at mamayang kaunti ay bigla itong nawala sa likod ng puno. Napapikit ako noon, Papa Dudut. Akala ko ay namamalik mata lamang ako. Pero hindi pa ako nakakadilat noon nang biglang may dumaang lumilipad na malaking ibon sa harapan ko. Naglanding ito sa ibabaw mismo ng nakaparadang tricycle ng biyenan ko. Isang gukgok. Nakipaglaban ito ng titig sa akin, as in hindi ito natinag sa akin kahit pa binubugaw ko na ito. Samantala'y nakita naman ng mga kamag-anak ng asawa ko ang gukgok dahil sa katuwaan nila ay ginagaya-gaya nila ang boses ng gukgok. Pinagalitan naman sila ng mother-in-law ko na wag daw gayahin yon, lalo na kapag magtatakip silim na. Marami daw kasi ang nagagaya ang anyo ng gukgok pero hindi daw yon sila. Ayon pa sa biyanan ko, baka raw sigbin yon, nalagaan yung gukgok. Maaring alaga daw yon ng aswang o ng mangkukulam. Pero matigas talaga ang ulo ng mga in-laws ko kahit yung asawa ko ay nakisama na rin sa kulitan. Sa inis naman ng biyanan ko ay hinayaan na lang niya ang mga kamag-anak nila. Pero noong alas 8 na ng gabi habang kumakain kami, may naramdamang kakaiba yung pamangkin ng asawa ko na si Joy na may naglalakad sa gilid ng bahay namin. Binaliwala lang namin yon, akala namin ay baka kapitbahay lang namin yon na kumukuha ng bayabas sa likod. Kasi sa likod ng bahay namin ay gubat. Tapos sa harap naman ay isang ilog. Sa likod din ay may mga tanim kaming bayabas. Samantala, hindi na umuwi ang mga kamag-anak ng asawa ko at nakitulog muna sila. Since nasa 35 lahat at maliit lang ang bahay namin, may mga lalaking natulog sa labas ng bahay. Mga 5 din sila at doon sila nahiga sa mga malalaki at pahabang upuan. Karamihan naman sa mga nasa sala natulog, ang asawa ko at ang biyanang ko ay doon natulog sa kwarto. Yung mga bata ay naglatag ng karton sa sahig sa kusina at doon na natulog. Habang ako ay doon ako natulog sa sofa. Sa ilalim ko ay ang mga pinsan at tiyuhin at tiyahin ng asawa ko. At sa mismong pintuan nakapwesto naman ang pinsan at tropa kong si Dado. Hindi ko na rin pinasara ang pinto since may tao naman sa labas, pero may screen naman na madaling buksan kapag naisipan ng 5 na nasa labas na pumasok sa loob. Sa kabilang banda ay hindi naman ako nakatulog kaagad kaya nakinig muna ako ng radyo. Hindi ko namalayan.
na nakatulog na ako. Bandang 2:00 ng madaling araw ay biglang nagising si Dado kasi nga ay ihingi na siya. Nung paglabas niya ng CR ay may napansin daw siyang parang tao na nakatalikod at nakasandal sa labas ng screen door. Tinitigan niya lang daw yon at binaliwala lang. Nung mag-3 na ng madaling araw ay biglang nilamig yung tropa ko. Kinuha niya yung kumot sa may paanan nila. So pag-angat niya ng kumot, hindi daw ito makaangat. Feel niya daw na may humihila. Akala niya lang daw kasi ay kapatid niya na nakikipagharutan. So ayon, naghilahan sila ng kumot. Tapos paglingon niya tulog pala yung mga sister niya. So ayon, kinilabutan na daw siya. Noong tumingin siya sa may screen door ay bigla daw itong nabuksan. Tapos may sumisilip daw sa amin. Akala niya yung isa sa 5 lalaki na nasa labas natutulog pero napagtanto niyang ibang tao ito. Ginising niya yung mga kapatid niya. Yung unang nagising ay yung matatakutin. Ang pamangkin ng asawa ko na si Joy at gulat na gulat ito nang makita si Dado na nakatulala at parang hindi makapagsalita, papadudot at parang naninigas daw. Tapos papunta daw sa may screen door parang hinihila daw si Dado. Hanggang bigla na lang sumigaw si Joy dahil natakot siya sa misteryosong nilalang na tila humihila daw kay Dado. Siyempre nagising kaming lahat at pati na yung 5 kalalakihan na nasa labas. Kaso imbis na tao ang makita namin ay nagulat kami nang biglang kumaripas ng lipad ang napakalaking gugok papunta sa gubat. At dahil sa nagising nga ang lahat, ayun, pinapasok na rin namin yung 5 nasa labas tapos ay kinandado namin ang screen at main door. Doon ay ikinuwento nga ni Dado na isang aswang daw ang umihila sa kanya. Pero hindi siya makasigaw kasi para daw naparalisa ang kanyang buong katawan. Kung hindi pa raw nagising si Joy baka nabiktima na siya ng aswang. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayaw nyo pang maniwala. Matitigas kasi ang mga ulo ninyo. Wika naman ng biyenan ko patungkol sa babalang sinabi niya bago kami maghapunan. Pero alam mo, Papa Dudut, hindi pa natatapos ang usapan namin nang makarinig kami ng paglipad ng mga ibon mula sa labas. Agad akong sumilip sa bintana at doon ay nakita ko na maraming gukgok ang naglanding sa mga gamit namin sa labas. At lahat sila ay nakatingin sa akin. Dahil dito ay kinilabutan talaga ako at sinabi ko sa mga kasama ko sa bahay na maraming gukgok sa labas. Para mawala ang takot ng lahat ay nagpasya naman ang biyanang ko na mag-lead ng dasal. Nagnovena kami ng mga sandaling yon. After 15 minutes narinig naming nagsilipara ng mga gukgok sa labas. Doon na kami nakahinga ng maluwag. Kinaumagahan pagsikat ng araw, kinausap naman ako ng biyanan ko at pinakiusapan niya kami ng asawa ko na umalis na kami doon sa Langogan. At sa halip ay tumira na lamang kami sa San Manuel. Sasagutin na raw niya ang upa basta masigurado lang daw niya na safe kami. Pero tumanggi pa ako ng mga panahong yon. Dahil nasa Langogan ang trabaho ko at malayo doon sa San Manuel. Samantala pag-alis ng mga kamag-anak ng asawa ko ay muli kong inayos ang bahay at lalo kong dinamihan ang pangontra laban sa mga aswang at mga maligno. Kinausap ko rin ang asawa ko kung gusto na niyang lumipat sa San Manuel. Pero sabi niya sa akin ay hindi pa kami handang lumipat at saka sayang ang bahay namin. Sinabi ko na lang na pag-igihan na lang namin ang pag-iingat lalo na kapag gabi. Hindi naman nagtagal makalipas ang 4 na buwan. Yung biyanang ko naman ang nag-celebrate ng birthday. Siyempre imbitado kami at asahan na maala fiesta na naman ang handaan. Maaga pa lang ay dumating na kami sa San Manuel at pagdating pa lang namin ay naabutan na namin ang biyanan ko at mga pamangkin ng asawa ko na nagsimula ng maghanda ng pagkain para sa handaan sa gabi. Siyempre tumulong na kaming mag-asawa at bilang regalo at pakikisama na rin, ako na ang sumagot noon ng mga lechong manok at pansit. Habang nagluluto,
Narinig ko ang kwentuhan ng biyenan ko at ng asawa ko tungkol sa kumakalat na kwento ng aswang dito sa San Manuel. At isa rin sa senyales nila kapag may aswang ay mayroong umaaligid na gukgok. That time kasi, Papa Dudut, yung isang pamangkin ng asawa ko nakakita ng lumilipad na gukgok at naglanding ito sa puno ng mangga. Nagtaka naman ako kasi ang mga kuwago, lalo na ang gukgok, ay mga nocturnal animals o sa gabi lang aktibo. Pero pinakinggan ko lang noon ang kwentuhan ng asawa ko at ng kanyang ina. Ayon sa biyenan ko, may hula-hula ang mga tao sa kanila kung sino ang aswang. Ito raw ay yung babaeng ayaw lumabas ng tahanan. Ang kwento pa ay minsan na raw nagsampa ng kaso ang tinuturong aswang sa kilalang tsismosa ng barangay dahil sa pinapakalat nito na ito ang aswang na pagala-gala kahit na wala naman umanong matibay na ebidensya. Matibay ang paniniwala ng mga tao sa kanila na ito nga ang aswang dahil kumukulo ang isang espesyal na lana na nakasilid sa maliit na bote kapag ito ay papalapit na. Dagdag pa ng biyenan ko ay nasa lahi nito ang aswang. Nagmula raw sa ama nito ang hugis bilog na parang isang itim na ibon na pinapaniwala ang sisiw ng gukgok na ipinalulunok sa isang tao bago maging ganap na aswang. Ito raw kasi ang dahilan kung bakit naghahanap ang taong pinalulunok nito ng laman ng isang tao o ng kung anumang hayop. Ang huling lumunok nito ay hindi raw maaaring mamatay hanggat hindi niya ito na ipapasa sa isang individual na magmamana ng pagiging aswang. Sa kabilang banda, dumating ang nakatatandang kapatid ng asawa ko na mula pa sa El Nido, Palawan. Buntis ito at maglilimang buwan na. Agad na binalaan ng biyenan ko ang anak niya dahil delikado daw dahil nga sa gumagalang aswang. Kaya naman nagbilin pa ito na mamayang gabi ay lalagyan daw niya ng kulambo na may pulang ribon ng higaan ng buntis na anak dahil takot daw sa ganon na mga aswang. Fast forward. Naging maayos naman ang selebrasyon ng birthday at umabot ito ng alas 11 ng gabi. Dumating ang oras ng pagtulog. Siyempre katabi ko ang aking asawa at anak sa papag doon sa sala. Kasama ang iba pa naming kamag-anak. Mag-isa naman ang aking biyanan sa kanyang kwarto. Badang alas 3 ng madaling araw, nagising ako para magbanyo. Pagkatapos kong umihi, lumabas ako ng CR at doon ay nagsimula ng mga yapak ng aking naririnig sa haligi kung saan ay malapit ang papag na tinutulugan ng mag-ina ko. Kaya agad kong tinabihan ulit ang mag-ina ko. Medyo kinabahan at natakot ako pero hindi ko na pinansin. Makalipas ang ilang minuto ay nawala rin ang mga yapak. Ngunit sa bubong naman nagkaroon ng mga yapak. Maririnig mo talaga na tila may dalawang hayop o pusa sa itaas na nag-aaway. Kinabahan ulit ako at kumuha ng asin sa kusina. Nag-sign of the cross pa nga ako. Dala-dala ko ang garapon ng asin at naupo ulit sa papag upang bantayan ang mag-ina ko. Nang hindi pa rin mawala ang kaluskos na aking naririnig na nagmumula sa bubong. Pagkatapos noon ay may kung anong malakas na tunog sa lupa dahil may tumalon mula sa bubong. Tinignan ko ang bintana at laking gulat ko nang may nakita akong dalawang kasing laki ng taong parang hayop na balot ng itim na balahibo. Napakabilis nilang gumalaw. Tila nag-aaway ang dalawa. Nakita nila akong nakatingin sa kanila papadudot at kumaripas papalayo. Parang tumakbo na pagapang-gapang ngunit hindi mo dinig ang pagtakbo sa lupa dahil sa sobrang bilis. Naalarma naman ako at hindi lang asin ang kinuha ko, kumuha na rin ako ng kutsilyo para takutin ang mga aswang na lisanin nila ang bahay namin. Kasi kung hindi ay handa ko silang patayin. Habang nagbabantay ako ay umupo ako sa bintana. Mamayang kaunti ay nakarinig ako ng ingay ng ibong gukgok sa labas. Marami sila, pero hindi na ako nangahaspang sumilip. Nagising naman yung ibang mga kasama ko doon sa sala kasama na roon ang asawa ko at tinanong nila kung anong problema. May mga gukgok sa labas, pero kanina ay may dalawang aswang akong nakita sa labas, ang sabi ko sa kanila.
Agad namang bumangon ang mga kalalakihan sa amin at naghanda na sa posibilidad na pag-atake ng mga aswang sa bahay namin, habang patuloy sa pag-iingay ang mga gukgok sa labas. Pero wala ni isa sa amin na ang lumabas dahil na rin sa babala ng aking asawa. Hayaan na lang daw ang mga gukgok sa labas, total ay mag-uumaga na rin daw at malapit na ring sumikat ang araw. Pagsikat ng araw, sabay-sabay nagising ang biyanan ko at yung babaeng kamag-anak ng asawa ko at nagpasya na rin kaming mag-asawa na umalis na ng maaga. Dahil nung araw na yon ay kinailangan naming bumalik sa Langogan dahil may dadaluhan pa kaming binyag ng anak ng kapitbahay namin sa Langogan Southern Baptist Church. Tanghali na kami nakabalik sa Langogan at nagpasya ang asawa ko na ako na lang ang umaten kasi masama daw ang pakiramdam niya. Alas 4 ng hapon nagsimula ang binyagan, pagkatapos bandang alas 6 ang selebrasyon at handaan kung saan ay sumama na ang asawa ko sa kasiyahan. Total ay katabing bahay lang naman ito. May kakaibang matandang bisita ang kapitbahay ko. Inobserbahan ko yon mula sa malayo at napansin kong tahimik lamang itong nakaupo sa gilid. Napansin ng kapitbahay namin na lahat ng pagkain inaalok nila sa matanda ay hindi nito ginagalaw dahil may bawang ang mga ito. Isa sa mga bisita noon ang nakainom na at bigla siyang sumigaw. "Aswang yan! Tingnan nyo! Hindi man lang magalaw ang pagkain dahil may bawang," dagdag pa niya. "Tingnan nyo mamaya, may malaking gukgok na dyan sa may puno." Ang dami niyang sinasabi at pinahiya niya ang matanda. Dahil dito ay nagdesisyon ang kapitbahay ko na ipahatid na ang matanda sa bahay nito. Ang naghatid sa kanya ay ang kapitbahay kong lalaki, si Rolly at ako. Habang hinahatid namin ang matanda, natatakot kami kasi tahimik lamang ito. Madilim din ang daan at ang mga mas nakakakilabot pa ay napansin naming pula ang mata ng matanda. Kitang-kita namin yon dahil walang ilaw sa daanan nila. Nang makarating na kami sa bahay ng matanda ay nagpaalam na kami para bumalik. Pero bigla kaming hinila ng matanda at sinabing sumama na kayo sa akin. Buti na lang at nagpumiglas kami ni Rolly at mabilis na tumakbo pa uwi. Nang lingunin namin ang matanda ay nakatayo lamang ito at nanlilisik ang pula niyang mga mata habang nakatingin sa amin. Pagka-uwi namin ay agad na kinuwento ni Rolly ang nangyari sa amin sa mga taong nandoon. Maya-maya lang ay napansin nila na may malaking gukgok sa puno malapit sa bahay tulad ng sinabi ng bisita nila. Nang makita ko yon ay mabilis na hinila ko ang asawa ko, nakarga ang anak namin at nagmamadali kaming nagpaalam kina Rolly. Pagdating sa bahay ay sinabi ko kaagad sa asawa ko na ihanda ang lahat ng pangontra sa aswang dahil kutob ko ay babalikan ako ng aswang. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut, dahil kinagabihan ay nagising na lamang kami ng asawa ko na maingay ang mga gukgok sa labas. Akala siguro ng aswang ay matatakot kami pero sa halip na matakot ay nag-ingay pa kami. Minura namin yung aswang at nagbukas pa kami ng mga ilaw. Kinalaunan ay narinig kong sabay-sabay na nagsiliparan palayo ang mga gukgok. Papadudot sa puntong yon, napagtanto ko na kahit saan pa kami tumira ng asawa ko ay meron kaming mararanasan at may engkwentrong aswang. Kaya nagpasya kami na mamalagi na sa Langogan. Ngunit may mga nangyaring pagsubok sa buhay namin at kinailangan naming lumipat ng bahay sa San Manuel. Sa ngayon ay nasa San Manuel na kami, malaki na rin ang panganay namin at may sumunod pang 3 sa kanya. Bale, sumatotal ay 4 na ang anak namin ng misis ko. Hanggang ngayon ay naririnig pa rin namin ang kwento ng aswang dito sa Puerto Princesa City. Lalo na dito sa San Manuel na sa ngayon ay marami nang nakatirang tao. At marami pa rin kaming nakikitang mga ibong gukgok sa lugar namin. Kaya hindi mamatay-matay ang mga pamahiin tungkol dito. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana'y mabasa nyo ito at maitampok sa inyong channel. Umaasa rin po ako na magugustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Nasa sa inyo na lang yan kung maniwala kayo o hindi. Lubos na nagpapasalamat, Teddy. Maraming salamat, Teddy, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Aminin natin na sa panahon ngayon na laganap ng makabagong teknolohiya
ay bibihira na lang ang naniniwala sa mga aswang at mga paranormal entities. Ganon pa man ay maging standard procedure na sana natin ang palagiang pag-iingat lalo na sa mga nakatira sa liblib na lugar. Manatiling maniwala sa Diyos at magdasal sa Kanya gabi-gabi. Nang sa ganon ay maging maayos ang buhay natin at hindi tayo lapitan ng mga masasamang entities tulad ng mga aswang na nagpapanggap na gukgok. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.